Hello pong muli mga kababayan, mga katambay. Magandang araw po, tanghali, hapon, gabi, madaling araw sa ating lahat po. Saan masulok po ng mundo, tayo naroon mga kababayan. Naway maingatan po tayo. Ito po, samahan niyo po ako. Komentuhan po natin. Medyo nakakalungkot po na makarinig po tayo sa isang leader ng ating bansa na ganito po ang kanyang statement mga katambay. Bilang siya ay Pangulo ng Pilipinas, alam niya dapat ang proseso ng batas sa ating bansa, di po ba? Pero dito po sa narinig po natin sa pahayag po niya sa interview sa kanyang mainstream media, mga katambay, nakakalungkot po na ang isang presidente ng bansa kumukuha po ng information o idea dito po sa ginagawa pong investigasyon ng Senado at ng Kamara. Di po ba? Nakakalungkot lang po. Kasi hindi naman po korte ang Kamara at ang Senado para po dito pagkunan mo ng sinasabi mong ebidensya o pag-aaralan mo para ang isang akusado ay sinasabi mo na masama na o meron na siyang masamang ginawa dahil sa investigasyon ng Senado at ng Kamara. Ganun po ba, Mr. President? Ano po ba ang trabaho ng dalawang institusyon po ito? Di po ba? Ayon na rin mismo sa Supreme Court, yung dalawang institusyon na yan ay hindi yung korte. Pero bakit po ganun ang pahayag natin na dyan pa tayo, pag-aaralan pa natin kasama ang DOJ para dito sa sinasabi nyo po na extrajudicial killing o EJK? Nakakalungkot lang po na meron tayong commander-in-chief na mas pinoprotektahan pa yata ang mga kriminal, mga sangkot sa illegal na droga, protektado po ng extrajudicial killing, mga katambay, sa isang pangulo. Pero wala po yatang proteksyon ang mga pinatay naman ito sa ating bansa dahil dito po sa pahayag ng pangulo. Nakakalungkot. Nasaan naman po ang EJK ng mga pinatay po nito, ng mga kriminal, lalo kung lulong pa sa droga ang pumatay, ang mga ginagahasa nito. Meron pang mga buntes, ginagahasa ng mga addictus. Di po ba? Nakakalungkot. Pakinggan po natin ang pahayag. Nakakalungkot po na meron tayong presidenteng ganito ang pahayag at ganito po kababaw ang kanyang paniniwala, lalo po sa pagdating po sa batas, ang proseso ng batas. Di po ba? Tingnan po natin. Pakinggan po natin. President Bongbong Marcos says Malacanang and the Department of Justice are closely following the congressional inquiries into the drug war to determine whether his predecessor, Rodrigo Duterte, could be held liable for extrajudicial killings. Marcos, in an ambush interview, says the question who is responsible for the extrajudicial killings has not yet been answered, pointing out the presence of some of the victims' mothers who continue to seek justice. We are always monitoring all of these things. Because the question on EJK has not yet been answered. Who is responsible? And we had some of the mothers of some of the victims that were there, and up to now they have not seen the justice for the murders of their children. According to Marcos, it is the DOJ's responsibility to continue examining all testimonies and evidence to see if a case can be filed. The president says the DOJ will evaluate whether Duterte's testimonies to the House and the Senate could be used as grounds for the filing of criminal charges against him. All of the testimony that was given yesterday are really will be taken in and will be assessed to see what in legal terms what is the real meaning and consequence of some of the statements made by PRRD. Now, that will result in a case being filed here in the Philippines. We will just have to see. The DOJ will have to make that assessment. Marcos reiterates the government will not cooperate with the International Criminal Court's investigation into Duterte's drug war. However, he notes Malacanang would not stand in the way of the ICC should Duterte voluntarily submit to the International Court.
During the House hearing on Wednesday, November 13, Duterte dared the ICC to come and start its investigation as soon as Thursday, November 14. The prosecutor of the ICC is already investigating the former president for crimes against humanity in his war on drugs since his days as mayor of Davao City and later as president. The Duterte administration reported that more than 6,000 people were killed during his term from 2016 to 2022. Human rights groups believe the number could be as high as 30,000. Mga tambay, narinig po natin. Kasama po ang pati sa ICC, mga tambay, ibinalita na rin po. Alam naman po natin itong mga balita, mainstream media. Di ba? Nakakalungkot po, no? Bilang Pangulo ng bansa. Tapos yung leader, katulad po ni dating Pangulong Duterte. Sino po ba ang binigyan ng proteksyon? Protekta. Sino pa ba naprotektahan ng ginawa ng dating Pangulong Duterte bilang Pangulo? Di po ba yung mga kabataan? Yung mga kabataan, pati tayong mga magulang, protektado tayo. Dahil yung ayaw ni dating Pangulong Duterte, ang bansa. Di po ba ang bansa? Hindi po mabubuo ang bansa kung wala pong tao, Pilipino. Kaya po bansa. Di po ba? Magpapanksyon ba ang bansa kung walang tao? Nakakalungkot lang po. Pinoprotektahan ng dating Pangulong Duterte yung susunod na henerasyon. Kaya po niya ginawa ang war on drugs dahil talamak po ang war on drugs. Inano lang po natin. Di po ba? Ilang barangay ang apektado po? More than 42,000 barangay sa ating bansa. At napakarami pong addictus nung nag-war on drugs. Doon natin nalaman yung mga voluntary, kusang loob na sumuko dahil alam nila na sila'y addict, kailangan nila magparehab. 1,000,000 mahigit. Ganyan ang presidente. Yan ang tamang presidente. Trabaho ng presidente yan. Protektahan mo ang iyong mamamayan lalo sa masamang bisyo. Pero makakarinig tayo sa isang presidente ngayon. Mas may protection pa. Imbis na tularan mo yung ginawang security. Yung dating presidente, sinundan mo yung kanyang policy na hindi dapat lumaganap sa bansa natin o sa bansa mo, kasama ka bilang presidente, bilang ikaw ang tinuturing naming ama ng bayan. Tapos makakarinig kami na pumapabor ka, EJK, palibasa po hindi po kasi abogado ang ating presidente. Hindi niya alam ang EJK, mismo na nga ang korte nagsasabi. Dahil wala tayong batas para sa pagpatay, di po ba? Wala tayong batas eh. Dito sa yung nawala po sa atin, ano po ba yung batas na nawala sa atin, mga kababayan? Di ba? Yung bitay. Wala tayong batas na ng bitay eh. Kaya nga lahat ng sari-saring krimen ay tinuturing na po itong EJK, extrajudicial killing. Di po ba? Dahil wala nga tayong batas na bitay sa ating bansa dahil natanggal na. Di po ba? Ngayon, maririnig namin sa iyo na one-sided ka, Pangulo. Hinahanapan nyo pa, pag-aaralan nyo pa yung ground. Bigyan mo nyo. Gusto mo pang paniwalaan yung investigasyon. Yung naganap na investigasyon kuno. Investigasyon ba ng korte yon, Mr. President? Yung sa Senado at sa Kongreso? Para ba sa'yo? Para sa'yo, makatotohanan na yon. At yun magiging ground na rin ng isang DOJ. Nakuha na ng mga information, lahat ng sinabi. Lahat ng sinabi ni dating Pangulong Duterte doon sa Kamara, ay magiging ground na yon. Ganun po ba, Mr. President? Ano po ba ang trabaho ng institusyon na yon? Yung po ba ay korte? Mga investigador po ba yung mga congressman doon? Mga pulis po ba yon? NBI? Yung mga nahan doon? Yung mga nahan doon po ba puro prosecutor po ba yon? Huwes? Para pagkuhanan po natin ng mga information na magdidiin kay dating Pangulong Duterte? Kayo pa, leader. Leader kayo. Tapos malalaman namin sa inyo,
Hinahanapan nyo na extrajudicial killing yung mga naging problema ng bayan. Problema ng bayan yan kriminalidad. Paglulong sa droga. Di po ba? Kasama na dyan ang mga terorista. Kalaban na yan. Naging kalaban ni dating Pangulong Duterte yan para malinis ng 6 na taon ng ating bansa. Di ba? Terorista kasama ang mga MPA. Mga kriminal. Randing and tandem. Di ba mga kababayan? At ang mga drug lord. Kasama pa mga narco-politics na pinasok ang droga, ginawang hanap buhay. Di po ba? Hindi nyo ba napanood yun? O hindi nyo naramdaman yun? Parang ngayon, mas pinoprotektahan nyo sila. Ipinamumukha nyo sa mga Pilipino na okay sa inyo na yung ginagawa ng institusyon ng Kamara, na mali ang ginawa na protektahan ng dating Pangulo dito sa mga problema ng bayan, lalo ang addictus, droga, terorista. At ang pinakamahirap pa sa inyo, Mr. President, presidente kayo, nakatutok lang kayo sa extrajudicial killing ng mga namatay na mga lumalaban po sa bayan dahil hindi kapayapaan ang dala nila. Krimen po ang dala niyan Dahil pagka ikaw lulong na sa droga, Mr. President, nakakagawa ka na ng krimen, di po ba? Ano po ba napapanood natin noong mga panahon na laganap ang droga, lalo sa panahon ng dating Pangulong Aquino? Pati buntis, ginagahasa ng mga adiktos, pinapatay. Mga normal na tao, pinapatay. Tapos yan ngayon ang maririnig namin sa'yo. Nakatuto ka sa extrajudicial killing yan. Pangulo ka. Nasaan ang extrajudicial killing naman ng mga pinatay nito? Mr. President, nasaan po? Presidente po kayo. Saan po ba kayo presidente? Presidente po ba kayo ng mga kriminal, mga adik, na kailangan protektahan po natin ang extrajudicial killing nila? Naghalal po ba kami ng Pangulo ng Pilipinas para po sa mga kriminal, sa mga lumalabag sa batas? Abay, nagdiriwang po sila nito dahil katulong pa ngayon ng DOJ para lalong madiin ang dating Pangulong Duterte at maisampa ang kaso, ang nagkakaso, karamihan mga naging kriminal, mga lulong sa droga, extrajudicial killing, maraming pinatay, 6,000 sa kanyang termino, 6 na taon. Hiyang-hiya naman kami sa iyo, Mr. President, para tutukan mo ang extrajudicial killing ng war on drugs. 6,000. Hiyang-hiya kami sa history ng iyong pamilya. Mr. President, history ng iyong pamilya. Gaano karami ang pinatay? Extrajudicial killing din po yun. Mr. President, Marcos, naging dictator, batas militar. Di po ba? 6,000. Wala po bang 6,000 ang namatay nung panahon po ng iyong ama na naging diktador po? Di po ba sa ating bansa, mga kababayan? Mahigit 21 taon o 20 taon mahigit naging presidente ang inyong ama. Sa tingin nyo po, ipinaniniwala nyo nga mga Pilipino ngayon, Pangulo rin ang inyong ama. Pero dito po, sa ginawa na protekta na ginawa ng dating Pangulong Duterte, protektahan sa bisyo, sa mga terorista, mga NPA, mga kriminal, ang mga Pilipino. Tapos ganyan ang gagawin nyo, tututukan nyo pa. Nakatuto kayo sa investigasyon, sa institusyon ng Kamara at Senado na hindi naman korte. At naniniwala na kayo doon. At mismo, yung inyong pamilya, sa loob ng 20 taon mahigit, gaano po karami ang extrajudicial doon? Kasi itinuturing yung extrajudicial killing, ang mga namatay na mga kriminal, may mga record, yung iba ron talagang ang ginagawa hindi maganda. Pero yung pinatay po sa panahon ng inyong ama, Mr. President, lahat po ba ron addictus?
Lahat po ba ron NPA, Mr. President? 20 taon, 20, more than 20 years na nungkulan ng inyong ama. Wala po bang namatay doon, Mr. President? Hiyang-hiya naman po kami sa inyo. Napakalinis po yata ng panunungkulan po ninyo rin. Ngayon po sa inyong panunungkulan, tumaas po ang krimen. Napakataas ng krimen, napakataas ng droga. Di po ba? Hiyang-hiya naman po kami sa inyo. Hindi pa lang naglalabas ng totoong figure. 2 taon pa lang kayong mahigit, magtatatlong taon. Wala kayong war on drugs, pero laganap ang krimen. Nasaan ng extrajudicial killing po ron, Mr. President? Yung mga namamatay po ngayon, pinapatay po ngayon ng mga kriminal. Tapos maririnig ng sambayan ng Pilipino, isang presidente, nagiging protector po yata ng mga kriminal, mga adik. Yung mga pinatay nito, baliwala lang. Kailangan bigyan natin ng katarungan ang mga pagkamatay nitong mga ito dahil extrajudicial killing. Yung iba hindi nang laban, pinatay, ganon. Ibang klase, no? Saka dito sa media, nakakalungkot din ng media, nakatutok po sila sa numero. Dahil puro numero po ang binabanggit po ng mainstream media. Mga kababayan, hindi nyo napansin? 6,000 daw po ang namatay sa loob ng 6 na taon ng panunungkulan ng war on drugs. Ang nabigyan po ng proteksyon ng war on drugs, hindi po mga kriminal. Tayo po. Tayo na bayan. Bayan tayo eh. Mamamayan tayo ng bayan. Taxpayer. Pinurotektahan tayo ng 6 na taon. Ang ating mga anak, ang ating lahi, na ang ating lahi hindi mapunta ang ating lahi. Sa halos lahat ng ating lahi tumatangkilik sa droga. Pinurotektahan ng dating Pangulong Duterte. Di po ba? Tapos meron tayong bagong presidente ngayon. Saka itong media nga, babanggitin natin, itong media, bias. Kinuha mo yung figure nung extrajudicial killing ng administrasyon ni dating Pangulong Duterte, itong EJK niya. Pero hindi mo kinuha na ng figure yung mga past administration. Kung gaano karami ang napatay nila ron. Nung sinasabing EJK. Kay Pinoy, kay Gloria, kay Erap, kay Ramos, kay Cory. Tapos sa matandang Marcos Sr. Dapat kinuhanan mo rin para merong base, merong pwedeng tingnan ng mga Pilipino kung talaga ba totoo na talagang talamak ang pagpatay sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Para may figure. Yun ang tamang pagbabalita. Kinukuha mo yung figure na napakaraming namatay ng extrajudicial killing. Ang sinasabi ng korte dahil wala na tayong batas para sa bitay. Wala tayong batas eh. Kaya lahat itinuturing ng korte ngayon na extrajudicial killing ang pagpatay. Lahat ng klase ng pagpatay, EJK na. Di po ba? At marami na tayong batas. Kung hindi man ito EJK lahat, itama nyo si Kamanong. Kung hindi man ito EJK, napakarami na din natin batas na tumatama ron sa mga kaso na yon. Merong tayong batas. Di po ba? At itong mainstream media, nakatutok lang doon. Hindi man lang nila sinabi sa Pilipino, sa ating mga Pilipino, kung gaano naman ang namatay sa panahon ni Pangulong Aquino. Di po ba? May number yon. Walang war on drugs. Ang dating Pangulong Aquino Jr., ang namatay po 85,000 mahigit sa loob ng 6 na taong panunungkulan niya. 85,000. Ang karamihang namatay doon, normal na tao. Hindi po ba EJK yon? Media? At hindi mo rin kinuha yung figure nung panahon ni Gloria. At lalong-lalo hindi mo kinuha yung figure nung panahon ng dating Pangulong Senior Marcos Senior, na naupo ng 20 taon. Gaano karami ang namatay naman sa panahon niya? Meron po ba 1,000 lang? 1,000 lang po ba namatay ron? Dahil mas malaki yung kay dating Pangulong Duterte. Ganun po ba, media? Nakakahiya, ano? Nakakahiya.
Ngayon nakakahiya, nahihiya ako para sa sarili ko na meron akong isang presidente na nadinigan na ganitong statement. Mga kababayan, imbis na protektahan mo sa statement mo ang dapat sinabi mo sa mga Pilipino. Yung ginawa ni dating Pangulong Duterte ay tama lang dahil naprotektahan niya ang mamamayan at ang mga susunod na henerasyon na hindi malulong sa bawal na gamot, droga. Dapat ang marinig natin sagot sa kanya, dapat wakasan na natin yan. Hindi Kailangan suportahan natin ang EJK. Nakasuporta ang gobyerno, mangangalap ng matitibay na ebidensya. Kukuhanan din ng ebidensya ang institusyon ng Kamara at Senado para tutulong para sa pagsampa ng kaso sa dating Pangulong Duterte. Ibang klase po kayo, Mr. President. Unbelievable. Ganyan po ba ang hinalal namin nung kayo'y nangangampanya? Ganyan po ba ang inyong programa na nilatag sa amin? Kaya kayo tinangkilik ng mga Pilipino? Kung ganyan lang po ang inyong sinabi sa kampanya, mananalo po ba kayo? Di po ba mga kababayan? Mananalo ito? Itong klase na presidenteng ganito sa ating bansa? Na ganyan ang kanyang polisiya? Pagka pumatay kayo ng mga addictus, mga kriminal, magkakaproblema kayo. EJK yan. Pero wala tayong narinigan sa Pangulo. Paano naman yung mga pinatay nito? Yung mga pamilya na may kinabukasan ng mga anak nito na pinatay. Ginahasa pa ang iba. Mas proud po tayo ron. Ano kaya masasabi sa inyo ngayon ng mga Pilipino, Mr. President, sa ginawa nyong yan, statement nyo? Naka one-sided po kayo. Ang ginawa nyo pong statement, one-sided, nakapabor kayo. Nakapabor kayo sa gumawa ng masama sa ating bansa. Hindi kayo nakapabor doon sa mga nabiktima ng masasama na may kinabukasan pa rin sana. At malayo kami sa bisyo na masamang bisyo. At hiyang-hiya rin tayo sa presidente doon sa pahayag na hindi niya tinututulan yung gagawing pag-iimbestiga ng ICC sa ating bansa. Hindi niya tututulan. Pero hindi naman siya makikiisa rito. Pero papapasukin niya. Hindi siya tututol. Ibang klase. Napakahina mong presidente pagka ganun. Kasi pag yan ay tinutulan mo, hindi ka na makikiisa dyan dahil hindi na tayo miyembro niyan. Pinali na yon. Kahit siya'y pumasok, hindi mo na siya i-entertainin. Dahil unang-una, pag pinapasok mo yan, saan kukuha na enforcement yan? Wala naman enforcement ang ICC. Meron po bang mga sundalo yan at kapulisan? Hindi ba kahihiyan sa bansa natin at kahihiyan mismo sa'yo bilang presidente ka? Ginawa mo mga baldado, tanga ang ating justice system sa ating bansa. Presidente ka? Hindi ka na nahiya. Makakapasok dahil lang dito sa sinasabing pinupolitikan nyo. Demolition job sa mga Duterte. Okay lang sa'yo na tanggapin mo yung kahihiyan mo bilang presidente na pati ang ating mga korte, ang ating Korte Suprema, ilalagay mo sa kahihiyan. Kahihiyan po ng bansa yan, kahihiyan ng mga Pilipino yan. Lalo yung mga Pilipino na nasa ibang bansa, nakakahiya ang ating bansa. Dahil meron tayong umiiral na justice system, tapos kukuha tayo sa ibang bansa ng mga banyaga na sila ang maglilitis sa atin. Ano sasabihin sa atin ng mga ibang bansa? Walang kwenta ang justice system nyo sa inyong bansa. Mahina. Paano pa tayo hahangaan ng ibang bansa? Dahil mismo yung justice system natin ay bulok. Dahil kumukuha pa tayo ng enforcement sa ibang bansa katulad ng ICC, International Criminal Court, Mr. President. Sa tingin nyo, pupuntahan kayo ng mga investor? Pupuntahan tayo ng mga turismo? Lalaganap, dadami ba turismo sa atin pagka ganito? Ang isang presidente, mas pinoprotektahan ng mga kriminal?
Paano naman kung yung mga dayuhan ang pinatay ng mga kriminal? Wag naman sana. Ibig sabihin, may protection yung mga pumatay. Kung papatayin ng yung mga pinatay ng mga masasama, ng mga addictos, walang binabanggit ang pamahalaan na extrajudicial yan. Pero pagdating sa mga addictos, mga nagbebenta ng droga, ginawang hanap buhay, at yung mga kriminal, ay may EJK yan. Abay, kawawa po pala mga kapulisan natin. Lalong hindi na po pala sila magtatrabaho ngayon. Hindi na magtatrabaho ang mga kapulisan natin ngayon. Dahil mismo ang presidente, pagka nakagawa at nakapatay ng mga kriminal at mga lulong sa droga, lumalaban sa batas, ay napatay at merong mga abogado na nagsampa, EJK yan, hindi naglaban yan. Delikado pala ang mga kapulisan ngayon, mga tambay. Dahil mismo ang Pangulo ng Pilipinas ay hindi po sumusuporta yata. Matindi. Iba po pala ang pulisiya ng ating Pangulo ngayon, mga tambay. Nakakalungkot. Ngayon, nahayag po kayo ngayon, Mr. President. Mas pabor po pala kayo sa EJK. Pumapabor po pala kayo sa EJK po ng mga masasama na meron pong nilalabag na batas. At lalong-lalo na bawal ang bisyo ng droga sa ating bansa. Pero diyan kayo nakakiling. Ibang klase po kayo. Hayag na hayag po kayo. Ang presidente ng Pilipinas, mas pinoproteksyonan po yata ang nasa kakabila. Hindi yung mamamayan na protektahan mo mailayo sa masamang bisyo. Ibang klase. Kaya wala po tayong aasahan na war on drugs, mga kababayan. Magdobli ingat na lang po tayo. Dahil sa panahon po natin ngayon, nakita po natin, laganap ang droga sa ating bansa. Krimen, napakahirap po ngayon, mga kababayan, ang sitwasyon natin. Dahil mismo ang ating Pangulo, hindi po nakatutok dito. Talagang kanya-kanyang pag-iingat na lang po ang gagawin natin, mga kababayan. At ngayon po, nagdiriwang po ngayon ang mga panatiko po ng droga, mga tambay. Nakakuha po sila ng kakampi sa ating pamahalaan. Halos buong puwersa po ng pamahalaan ngayon ay nakatutok po sa EJK ng dating Pangulong Duterte. Pati po ating kapulisan, nakita po nyo, pati po ngayon ang ating DOJ Secretary, tututukan na rin po ang EJK ng number 1 naging problema ng bansa, mga katambay. Ibang klase. Pati ang Pangulo, talagang inatasan niya ng DOJ na talagang mas palawigin pa, makakuha ng talagang matitibay na ebidensya, mga tambay. Ibang klase. Wow, Uniteam. Ibang klase ang Uniteam, mga katambay. Ibang klase. Nakita niyo po? Ganyang klase po pala maglingkod ang Tatak Marcos. Ibang-iba, no? Yung panahon ng tatay niya, iba. Galit na galit, di ba? Kalaban-kalaban ng kanyang ama ang mga makakaliwang grupo. Di ba? Ibang-iba, opposite. Kaya marami po bang namatay, di ba? Dahil maraming mga nagre-rebelde nung panahon na yon. Lumalaban sa batas, di ba? Ayon po yan sa kanila, di ba? Dahil nga nagkaroon ng maraming patayan dahil maraming pag-aklas na lumobo ang bilang ng mga NPA, di ba? Pero sa panahon po ng Marcos Jr., iba na po. Ngayon po, mas protektado po ngayon ang mga kriminal, mga tambay. Kaya opposite po sila nung kanyang tatay yata. Di ba? Iba ang pulisiya ng tatay niya, iba ang pulisiya niya. Ngayon, lahat po yata ngayon kaalyado po ngayon ng Marcos Jr. Pati po makakaliwang grupo po yata. Halos lahat. Ngayon, pati mga drug lord po yata, mga kriminal, mga addictus, ay nagkaroon po yata ng kakampi. Kaya ibang-iba po ang pulisiya. Samantalang nung panahon ng tatay niya, yung meron pong nahuli na drug lord, di po ba? Pinatay, binaril. Saan po ba binaril yon? Kung hindi nagkakamali si Kamanong. Di po ba sa Luneta? Binaril di po ba? Binaril ba o binitay? Itama niyo po si Kamanong. Di po ba? Dahil galit din po sa droga yung panahon ng tatay niya. Dahil nga,
drug lord, ibang lahi po yun ha. Pinatay para hindi pamarisan. Ngayon, iba po ngayon. Iba nung makita natin ang junior, mga katambay. Iba po ang pulisya. Protektado po ang mga drug lord, mga katambay. Mukhang walang mabibitay at mukhang walang makukulong, mga katambay. Di umano. Nakakalungkot. Ito po, nakakalungkot po, mga katambay. Sa kabila nun, hindi po natin nakitaan ang ating Pangulo na pabor po sa ating mga normal na tao. Wala po tayong nakitang EJK para sa mga kapwa nating Pilipino na nabiktima po ng mga kriminal, mga addictus, mga lulong sa droga. Nakakalungkot. Muli po si Katambay Manong, maraming salamat po sa mga nakakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At thank you rin po sa mga nagla-like, share, and subscribe and comment. Maraming salamat po. Sa muli po, ingatan nawa, magdoble ingat po tayo mga kababayan. Paalam. Bye-bye.